Magandang araw sa lahat. O teka, huwag kayong malilito ha. Hindi iyan dinuguan. Yan po ay tinatawag naming kare-kareng marinduque. Habang nililinisan natin dyan yung ating mga laman loob ng baboy, explain ko po sa inyo kung ano ang pagkakaiba ng kare-kare na alam ng karamihan at yung kare-kareng marinduque at ano po ang pagkakaiba nito sa dinuguan. Yung kare-kare po na alam ng karamihan ay gawa po yun minsan sa buntot, tuwalya o kaya po paa ng baka o pwede rin po siya sa paa ng baboy. Malaki rin po ang pagkakaiba ng kare-kareng marinduque sa kare-kare na alam ng karamihan. Dahil ang kare-kareng marinduque po ay gawa po sa laman loob ng baboy katulad ng baga at bituka ng baboy na tinadtad o kaya po is giniling. Nilalagyan din po ito ng puso ng saging na tinatadtad din po ng maliliit at nilalagyan din po ito ng dugo ng baboy. Pagkakaiba naman po ng kare-kareng marinduque sa dinuguan ay nung dinuguan po usually laman ng baboy yung ginagamit pero minsan may nagluluto din po ng laman loob. Nilalahukan din po ito minsan ng papaya o kaya po ng upo at masarap sa sabaw nito. Samantala sa kare-kareng marinduque naman po is puso ng saging yung nilalahok. Tapos, medyo tuyo po ito ng kaunti or medyo masarsa din pero hindi sobrang sarsa katulad ng dinuguan. Ang pagkakaparehas naman nila, syempre, main ingredients nila is dugo ng baboy. Habang pinapakuluan natin ang ating laman loob ng baboy, hiwain na rin natin itong mga puso ng saging. Chop-chopin lang natin to ng maliliit katulad ng ginagawa ko dyan sa video. Kung may food processor kayo, much better yon. Pero ako wala kaya minano-mano ko na lang ng chop-chop to. Ilamas ko lang dyan sa asin yung ating puso ng saging saka natin tinanggal yung katas niya bago nyo hugasan ng mabuti. Balikan lang natin yung ating laman loob na pinakuluan natin kanina. Hanguin na natin yan. After natin mapakuluan yung ating mga laman loob ng baboy, hiwain lang natin siya dyan ng pinong-pino or as in chachap-chapin nyo talaga yan ng pinong-pino kasi ganun po talaga ang kare-kareng marinduque. Pwede ko naman siya dyang ipagiling sana sa palengke kaya lang gusto ko kasi naaayos siya ng hugas, gusto ko natatanggal yung mga dugo-dugo niya kaya hindi ko siya pinagiling doon. Kung may food processor po kayo, much better yung gamitin nyo na lang para hindi kayo mahirapang magtadtad niya ng pinong-pino. Kasi kailangan po talaga para siyang giniling talaga. Kaya lang, wala akong food processor kaya minano-mano ko na lang yan. Kaya hindi ko ma-achieve yung maliliit na hiwa talaga. After natin dyan mag-chop-chop ng ating laman loob ng baboy, mag-isa lang tayo dyan ng luya. Kailangan itong luya na to guys, pantanggal ng lansa. Ilagay na rin natin dyan yung ating sibuyas. Halu-haluin lang natin. Sunod na rin natin yung ating bawang, saka yung ating siling green at yung siling maanghang. Sanay ako nagginigisa siya guys. Ilagay na rin natin itong chinap-chop nating mga laman loob ng baboy. Dapat mas maliliit pa talaga dyan yon. Kaya lang, hindi na kaya ng powers ko. Dapat may mga bituka din yan ng baboy pero wala akong mahanap sa palengke kaya laman loob na lang ng baboy yung binili ko. By the way guys, minarinate ko lang yan sa suka saka sa paminta. Ganyan ako pag nagluluto ng laman loob ng baboy. Isunod na rin natin itong ating chinap-chop din na puso ng saging kanina. Nilamas natin yan sa asin tapos inugasan natin ng mabuti. Pangunahing ingredients din tong puso ng saging na to guys. Hindi matatawag na kare-kareng marinduque yan kung walang puso ng saging, promise. Isunod na rin nating ilagay itong dugo ng baboy. Hinaluan ko lang yan guys ng suka. Kasi mas sanay kasi ako na hinahalo na ng suka sa dugo ng baboy. Maglagay na rin tayo dyan ng ating mga pampalasa. Naglagay lang dyan ako ng isang Knorr cubes, pork, syempre, magic sarap, saka paminta. Hindi ako satisfied dun sa dugo na binibigay sa palengke kasi hindi siya talaga puro. Usually talaga ang dugo is may buo-buo talaga siya. Pero yung sa palengke kasi as in parang may halong tubig. Kailangan lang natin tong pakuluin guys. Kailangan natin mapatuyo nun sa sabaw niya kasi ganun ang kare-kare. Usually hinahanda ang kare-kareng marinduque sa mga kasalan. Madalas tong kasama ng dinuguan at hinahain to tuwing desperas ng kasal minsan.
Kaya guys, pag pumunta kayo ng Marinduque at sinabing kare-kare, huwag kayong magtaka kung ito nung ihain sa inyo kasi ganito nung kare-kare ng Marinduque, malayong malayo sa kare-kare na alam ng karamihan. After natin pakuluin ng mahaba-habang oras yung ating kare-karing Marinduque na yan, chinek ko lang dyan yung lasa niya. Tinignan natin kung malambot na ba yung ating laman loob ng baboy kasi gutom na talaga ako yung time na yan. Grabe. Bala ko pa sana siya dyang paigain pa ng sobra. Kaya lang, gutom na nga ako. Kaya laban na yan, okay na yan, luto na yung ating kare-kareng Marinduque.